Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Richie Sotoagan at ating tatalakayin ang salitang sociocultural. So ano nga ba ang sociocultural? Ang sociocultural ay isang pinagsama-samang konsepto mula sa salitang Griego na socio o lipunan o tumutukoy sa lipunan o samahan ng mga tao, at ang kultural naman ay tumutukoy sa gawi o paniniwala, tradisyon ng isang grupo. Kapag pinagsama-sama ang salitang sosyokultural ay tumutukoy sa lahat ng bagay na may kinalaman sa ugnayan ng lipunan at kultura, at kung paano ito hinuhubog ang pagkatao at pamumuhay ng mga tao. Mahalaga ang sosyokultural dahil dito natin nauunawaan kung bakit iba ang pamumuhay, pag-ugali at pananaw ng mga tao sa iba't ibang lugar. Halimbawa, ang paraan ng pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas ay iba kumpara sa ibang bansa. Dahil sa atin, nagsisimula ang Pasko sa Setyembre at agad naman na may Paskuhan, may simbang gabi at may tradisyon at Noche Buena, at ang ganitong kaugalian ay bahagi na ng kulturang Pilipino na lumalago at naipapasa dahil sa ating sosyokultural na konteksto. Kasama rin sa sosyokultural ang mga paniniwalang tradisyon, wika at komunikasyon, sining, panitikan at reliyon, at maging pamantayang panlipunan. Halimbawa, ang ating paggamit ng magagalang na pananalita tulad ng po at opo ay bahagi na ng ating sosyokultural na pagkakakilanlan. Pare-parehong paraan ang mga pista sa ibang bayan katulad ng Sinulog sa Cebu at Ati-Atihan sa Aklan at Panagbenga sa Baguio ay hindi lamang isang pagdiriwang kundi pagpapakita rin ng ating pagiging mayaman sa kultura na nakaugat na sa ating kasaysayan at pananampalataya. Ngunit hindi lamang tradisyon ang saklaw ng sosyokultural. Sakop din nito ang mga isyu at pagbabagong panlipunan. Halimbawa, dulot ng globalisasyon at teknolohiya, nagbabago rin ang ating paraan ng pamumuhay at pakikisalamuha. Ang dating harap-harapang komunikasyon ay napapalitan na ng social media at online communities. Ang mga kabataan ngayon ay mas exposed nasa kultura ng mga iba't bansa kagaya ng K-pop na sa Korea o mga pelikula at fashion mula sa kanluran. Ito ay nagdudulot ng sociocultural na impluwensya nang maaring mapagbagong o maghalo sa ating sariling pagkakakilanlan bilang Pilipino. Mahalaga rin tandaan na ang sociocultural ay hindi laging positibo. May mga pagkakataon rin na magkakaroon ng sociocultural na tunggalian, halimbawa ng diskriminasyon, hindi pagkakaintindihan ng iba't ibang relihiyon o pagkakalimot sa sariling tradisyon na sa labis na impluwensya ng banyagang kultura. Kaya tungkulin natin na ibalanse ang pagtanggap at sa pagbabago at ang pananatili ng ating kultura at dignidad. Sa huli, ang sosyokultural ay nagsisilbing salamin ng ating lipunan. Ipinapakita nito kung sino tayo bilang isang bansa at bilang individual. Ang ating mga gawi, paniniwala, sining, relihiyon at pakikisalamuha sa kapwa ay pawang bunga ng ating sosyokultural na kapaligiran. Sa pamamagitan ng pag-unawa nito, mas naiintindihan natin hindi lamang ang ating sarili, kundi pati na rin ang pagkakaiba at pagkakatulad natin sa ibang tao at sa buong mundo. Kung susumahin, ang sosyokultural hindi lamang konsepto, kundi isang pundasyon na rin ng ating pagkatao at pagkabansa. Isang bagay na patuloy na umuunlad at nagbabago ng
paglipas ng panahon. At yun lamang at maraming salamat.